Hello! Ako po si Eduardo Martin, taga Victoria, Quirino. Naggagrab at nagpaparami po ng bougainvillea. Nakakaaliw talagang pagmasdan ang iba't ibang kulay ng bougainvillea. Gusto niyo rin bang malaman kung paano paramihin at pagandahin ang bougainvillea? Narito na! Narito po ang gagamitin nating kagabitan sa paggagrab. Una po ay maghanda po tayo ng plastic, scotch tape, blade, cutter na matalim, scissor, pruning scissor, lagari, at mga cuttings na sayon. Iba-ibang klase po ito, mga variety, Sakura Belacan, Baby Bambino, Blue Moon, at Flame White. Bago po tayo mag-umpisa sa paggagrab, kailangan po nating linisin ang puno. Una, tanggalin po natin ito, mga ito. Ayan. Pag ganyan po nalinis na natin ito, mamimili na po tayo ng kung anong design po ang gusto natin. Umpisa na po natin na maglagari. Ngayon po, pagkatapos po nating malagari ang puno, lilinisin po natin ng matalim na cutter. Ito pong ibabaw. Para po hindi ma-infection yung ating ikakabit na sayon. Ito po, tatanggalin po natin yung gilid niya na yan. Dapat po walang matirang mga dahon para yung pong idudugtong natin na sayon ay walang maging kaagaw dun sa nutrients niya. Sunod po ay handa po natin ang blade. Ito po yung blade. Ito po ang gagamitin nating pangbiyak sa sanga ng puno. Hindi po natin ito hihiwain sa gitna. Sa gilid po, sa may pagitan ng laman at balat ng puno po natin hihiwain. Doon po natin isasaksak yung gagamitin natin, kakabit po natin na mga cuttings, sayon. Ito po. Pag nabiyak po na ganyan, ihanda na po natin itong idudugtong po natin na sayon. At pagka naputol po natin ng ganito na, tutulisan po natin ito ng V-shape. Patulis. Yung pong pinatulis po natin na yun na V-shape, yun po ang isasaksak natin dito para po lapat na lapat yung pagkadugtong sa kanya. Susunod po, gamit po tayo ng scotch tape. Para hindi po umuga yung ating kinabit na sayon, dapat po nating lagyan ng scotch tape. Pagkatapos pong malagyan ng scotch tape, gamitan na po natin ng supot, plastic. Dapat po yung matigas na plastic ang gamitin natin. Ito po ang co-cover po sa sayon para hindi po siya ma-dehydrate. Dapat po walang singaw pag naglagay ng plastic. Susunod naman na po natin itong ibang kulay. Ganun din po ang paggawa. Kasi po pagka magulang po ang naikabit natin sa ganitong puno, madali po siyang madadry. Baka hindi po makasurvive yung ating lagay na cuttings.
Sa isang sanga po, dapat po talaga dalawang sanga ang ikakabit natin. Magmintis man po yung isa, meron pa pong isa nakareserba. Sipag po talaga ang kailangan, sa tiyaga po ang kailangan dito sa paghahalaman. Bago po ito mabuang kumpleto, kabuuan na mabuo para mabuhay, 15 days po ito. Makikita nyo na yung usbong niya sa loob. At pagka musbong na po siya, huwag niya po kaagad tatanggalin yung supot niya. Gugupitin po sa taas para sumingaw. Ngayon pagka yung pong mga dahon niya po ay puno na, pwede na po natin tanggalin yung supot niya. Sa hapon po ang tanggal. Para maghapon po sa gabi malamig. Hindi po siya mabigla. Ganito po na pinopropagate pa lang na ganito, ng kagagrap, dapat po ito nakalilim muna siya. Huwag mo po natin na paarawan kaagad sa direct sunlight. Dapat po nakalilim. Hindi po natin maiwasan na kakapitan po sila ng mga punggos. Yun po, sisirain po nila yung puno. Halos kailangan po dapat laging chine-check up yung mga puno niya. Laging nililinis para hindi po makakapit ang mga punggos sa katawan niya. Kailangan po natin siyang takpan ng cup para po kahit na may direct sunlight natin siya, meron na po siyang proteksyon. Nakaproteksyon na po siya sa araw. Kung wala po kayong paglililiman, yan, pwede na yan. Lagyan na lang po ng takip. Natapos na po natin ang pag-grap ng multicolored bougainvillea. Sa mga nag-aalaman po, meron po akong ititip sa inyo na para mapaganda nyo po ang inyong mga halaman. Kung kayo po ay nahihirapang magpabulaklak, tipirin nyo lang po sila sa tubig. Halimbawa, i-stress nyo po sila, gaya nitong mga ito. Ito. Stress nyo po yan. Pag nakikita nyo pong nalalaglag yung mga dahon na ganyan, saka nyo po sila didiligin. Tapos, sasabayan nyo po ng abono. Ito po, magdidilig po tayo ngayon. Ang tamang pagdidilig, kung gusto nyo pong magpabulaklak ng halaman, halimbawa na stress na po na ganyan, babasahin po natin yan ng basang-basa. Saka po natin lalagyan ng abono na yara, isang kutsara. Dito lang po sa bander yan, sa malayo sa puno. Yan, ganyan lang po. Wow! Ang gaganda naman yan, Kuya Eddie. Sa kabuhayan, maganda rin kaya? Alam nyo ba na hindi kailangan ng malaking puhunan para magkaroon kayo ng ganitong klaseng hanap buhay? Sa halagang 500 piso po, magkakaroon na po kayo, pwede nyo na pong maging puhunan ng 500 piso para mag-umpisa sa paghahalaman. Mapaparami nyo po yun habang tumatagal. Gaya po nito, yung mga pinagputulan po nito na sanga, pwede nyo pa ulit itong itanim at maging puhunan ulit pag naparami nyo yung mga yan. Gaya po ng mga ito, yan. Ang puhunan po nito ay 500 pag binili nyo sa mga farmers. Ngayon po, pag napaayos nyo po ito, ay magiging maganda ang halaga niya. Gaya po nito mga ito, mga sanga, pag nabuhay nyo po ito, magkakahalaga po, bababawi nyo na po yung puhunan nyo rito na 500. Mabebenta nyo na po ito ng 100 bawat isang paso na yung sanga niya. Kaya ito po yung mga yan, galing po lahat sa sanga ng isang puno lang na galing sa mga ganitong puno. Mother plant. Yung ganito pong klase na pagyayari na po na ganito, na malayo na siyang bulaklak, 4 na kulay po ito eh. Saka meron pa rin po siya rito sa baba, bali 5. Ang nagkakahalaga po ito ng halagang 5,000 pagka ibinili nila po sa market. Dito naman po, nagkakahalaga po ito ng 2,000.
Pagka dinala niya po sa market ito mga ganitong klaseng halaman. 6 na variety po ito mga ito. At saka ito naman po, ang halaga po nito ay 2,500. Ang kulay po nito sa 2, 3. Mga variety po ito galing ng Taiwan breed. Mga imported na po sila. Isa sa mga nakahiligang pagkaabalahan ng marami itong nagdaang pandemic tulad ni Kuya Eddie ay ang paghahalaman. Kaya nagkaroon siya ng ideya na ituloy-tuloy na niya ito bilang kanilang pangkabuhayan. Nagsimula po ako dito nung karoon ng pandemic. Saka kahirapan ng buhay. Yan, halaman ang natupag namin nung may stock kami sa bahay. Meron po kasing napadaan sa bahay namin nung panahon na yon. Nakita niya yung mga tanim ko na halaman na namumulaklak. Ayun po, pinakyaw niya lahat, binili niya po lahat yung mga halaman. Kaya nagkaroon po ako ng idea na gumawa ng marami na para maging hanap buhay na rin po. Pinagtsatsagaan ko pong inaalagaan mabuti. Palagi ko pong nilalagyan ng abono, fertilizer, saka alaga po sa dilig. Kaya ko po lalong pinaganda yung mga halaman na ito para basiyahan po yung mga mamimili. Hindi parang pag may bumili, confident sila. Habang tumatagal po yan, lalong gumaganda, lalo na po pag palaging alaga sa dilig, saka sa fertilizer, gaya nitong mga ito. Magaganda yung mga labas ng bulaklak nila. Kuya Eddie, ano ang inyong masasabi sa mga gustong gayahin ang kabuhayang ito? Ang pag-aalaga ng mga halamang kagaya ng bougainvillea po. Ano lang po, basta po kung gusto nyong maghalaman ng ganito, kailangan buurin ng loob nyo. Saka tiyaga lang po talaga ang kailangan dito, purong tiyaga. Kailangan talaga puro sipag, tiyaga at pasensya. Kasi dito po sa trabaho na ito, napamahal na rin sa akin to kasi po nalilibang ako dito. Saka masaya po ako sa paggawa ng mga ganito. Malaki pong naitulong sa pamilya ko nitong halaman na to. Pag nagigipit po ako, sila po ang sumusurvive sa akin pagka panahon ng wala kaming mga gamit na sa mga allowance, gano'n ng mga bata. Ito po ako lang po ang gumagawa pero galing po sa ama lahat ng mga ito. Biyaya po ito. Kasi hindi ko naman po mabubuhay ng ganito kagaganda ito kung wala rin pong patnubay ng ama. Kaya sa kanya ko rin po lahat niya asa itong mga halaman ko na ito. Apo, ito rin po ang katuwang ko sa pagbuhay sa aking sa pamilya. Sa aking mga anak. Lahat po ng part ng paghahanap buhay talaga kailangan talaga sakripisyo. Huwag kang susuko habang buhay, ilaban mo lang hanggang sa makamit mo yung kailangan, kaya gusto mong goal. Ito nga po ang naging binigay ng Diyos na maging hanap buhay namin. Kaya ito, nanatili na po ako sa paghahalaman. Pinagsikapan ni Kuya Eddie at ng kanyang sambahayan na paramihin ang kanilang ibinebentang halaman. Ngunit sa ibabaw ng lahat ng ito, alam nilang ang Diyos ang nagpalago ng kanilang kabuhayan at ito di nila kailanman malilimutan. Proud akong nagga-grafting at nagpaparami ng bougainvillea dahil trabaho ko to.